Ganda ng weather natin ngayon. Ayan, ang ating araw. Tirik na tirik. Alas 8 ng umaga. Today is April 6. At yan, back to normal lahat dahil dahil tapos na ang Holy Week. At panibagong week na naman tayo. At lahat balik opisina, balik traffic. Ewan ko lang sa traffic kasi ang taas ng gasolina eh. So napansin, karamihan daw dito napansin nila na lumuwag-luwag na daw yung traffic, lalo na sa Manila, gawa ng sa taas ng presyo ng gas. Hindi ko pa kasi nakikita kasi hindi pa tayo napapalabas ng Las Piñas talaga. Pero yun daw yung sabi nila. Pero ngayon dahil tapos na yung Holy Week, kaya lumuwag o hindi, i-expect na lang natin traffic pa rin yan kasi unpredictable talaga ang traffic dito sa Pilipinas, lalo na sa Manila. So sandali, ayusin ko lang tong phone natin. Okay. So ayun, susunduin natin si Pixar ngayon sa in-laws ko kasi doon siya nagstay for the weekend. Pero kahapon magkakasama kami, umattend kami ng Easter egg hunt. Yan, doon sa village po ng in-laws ko. So nag-enjoy naman si Pixar. Yun, yung na-experience niya mag-egg hunt for the last time dito sa Pinas kasi for sure next year ma-experience niya naman dyan sa US. Yan. So kasama ko yung family ni Teens, nag-lunch kami, nag-Easter egg hunt si Pixar. Tapos yun, may onting program dun sa Easter egg hunt na inattendan ni Pixar. So yun, masaya naman lahat, okay naman. And for today naman, makakasama ulit natin si Pixar, pero ihahatid natin siya dahil meron silang get together ng kanyang mga kaibigan sa school. Pero sa term nila mga Gen Alpha na ba ang anak ko? Kasi Gen Z tapos Gen Alpha. Ang tawag sa get together nila is playdate. Yan. Meron silang playdate ngayon. Tayo minamaximize na lang din natin yung pagstay dito ni Pixar sa Pilipinas. Nabanggit ko rin sa nakaraang vlogs ko na inaano natin yung kung saan siya magi-stay. Ay minsan sa mother ko, minsan sa in-laws ko. Tapos yan, yung mga ganitong lakad, talagang kung meron mga get together or play date nila, dadalhin natin siya kung saan talaga meron para ma-enjoy niya yung company ng mga kaibigan niya and relatives niya. Habang tinatahak natin ang daan papunta kay Pixar, gusto ko lang pong i-share sa inyo na meron pong mga YouTubers din po na kung may oras po kayo, paki-check nyo po yung mga channels nila. Ang una po is si It's Hey JTV from Omaha, Nebraska. Check nyo na lang po yung YouTube channel nila. Kung ano po, pa-subscribe na rin po. Also kay Sir Chris ng Chris Panorth from Canada. Yan, si Chris Panorth na channel, I think nag-comment na siya before yung on the way tayo pabalik dito sa Pinas. Yun yung nag-comment siya na tayo ay mga tagahugas ng ating mga pinggan whenever nagluluto ang ating mga misis. Yan. So i-check nyo po ulit yung kanilang YouTube channel, and kung okay din po sa inyo, paki-subscribe na lang din po. And last, si Sir Lods Arnold Booker. Yan, ang Booker Family TV. Yan. Nagkaroon kami ng brief exchange niya na about basketball kasi ayun, nalaman ko na basketball player pala siya dito sa Pilipinas way back kung anong taon man yun, dahil ayoko nang banggitin dahil yung edad natin. Sabi ko sa kanya, wag na natin pag-usapan yung edad, pero
basketball player pala siya from UE. Yan, from UE Red Warriors. So yung mga basketball fan dyan, lalo na sa UAAP or NCAA, most especially sa UAAP kasi mas dun tayo fan eh. Player po yan si Sir Arnold, yan, from UE. Ang kasabayan niya ay sina Idol James Yap, sina Idol Paul Artadi, yan. Pero kasi tayo, tayo eh, binanggit ko na to sa kanya, kaya sir, peace tayo, peace. Si Mike Cortez, ang ating idol, si Cool Cat from Lasal, yan ang sinusubaybayan natin, yung time na masugid talaga tayong nanonood ng UAAP. Ngayon, medyo nakikibalita pa rin tayo, lalo na yung recent championship, dahil idol natin si Mike Cortez, the Cool Cat. Yung anak niya naman ang nag-champion from Lasal. Kaya nga, yun, grabe yung edad natin after 20 plus something years, di ba? Yung anak niya naman, turn naman ng anak niya. Pero, yun, check nyo rin po yung YouTube channel ni Sir Lods. Tulungan po natin madagdagan po yung mga subscribers nila. Check nyo po yung mga content nila. Masaya rin po. Family Booker TV. Sir Lods, Arnold Booker, kamusta po kayo dyan sa Illinois? Yan. So, wait. MJ. Yan. Doon tayo talaga nagkakasundo. MJ. So, okay, malapit na tayo kay Pixar at makakasama na naman natin siya. Ay, sarado to. Dito na lang. Ang aso. Kilala naman ako nito eh, no? Kilala ako nito. Ito ba yung nanay ng pusa doon? Yung pusa namin doon sa bahay. Ito pala yung nanay niya. Yan siya. Hello. Yan. Maingay na yung yung aso. Chi, paano buksan to? Ito pala. Hello. Kilala tayo yan eh. Medyo ilag pa eh. Ito pala si Ate Teta. Yan. Ito yung kasama ni Richie sa amin. Yung meron pa tayong Ready Hit Go and Tinsel Pan. Ngayon, nandito na siya sa bahay ng in-laws ko. Inabsorb na siya. Yan. Sarap magluto yan. Ayan. Kasama na natin si Pixar pero bago tayo umalis, i-check muna natin yung gamit niya para bago siya sumugod sa gera, may laban naman siya, meron man siyang ibubuga. Okay, come here. Check one by one. Extra shirt. Okay, syempre maglalaro kayo. Tubig. Okay. Tapos, ano to? What is this? Para saan to? Dadali mo to? I didn't know it was in my bag. Labas natin. It's bulky. Para siyang stop toy. Pero you don't need it for today. And then this one. Ano to? Laruan? For what? I don't know. Ano to? Laruan daw pero gustong dalhin ni Pixar. Sige. And then, important is money. Manonood daw silang sine sa SM. May SM kasi malapit dun sa house ng kaibigan niya. So, money, Yeah. I'll put it here, ha? Ayaw mo sa bulsa? No. Sure? Yeah. Ayaw niya sa bulsa kasi baka daw dumulas sa bulsa niya. Pero Pixar, when you get this, baka dumulas ha, sumama yung pera, take note of yung pera ha. Okay, ano to, slime? Okay. Slime. Sige.
I just left most of my toys in my bag, so I'm just gonna be... Hindi, akin na yan. Then, put. Tapos water, important. Mainit ngayon. Ready to go na to. Ay, paalam muna tayo. Huwag tayo basta umalis. Kailangan alam ng tao na aalis tayo. Saan ba si Lolo? I don't know. Sleeping? Pasabi na lang natin. Importante, bago ka umalis ng bahay, magpaalam ka muna sa tao para alam nila na umalis ka. Namimiss ko siya, no? Namimiss niya na si Pincel. Sige, te. Okay na to. Dito na lang kami. Tayo. Sige. Okay, ang destination namin is sa may Parañaque, malapit sa SM Bikutan. Yung Bikutan yata Taguig na yun eh, pero yung village sa Parañaque pa, parang border siya. Ayun. Ilan kayo for today, Pixar? 3 only. Tatlo? Leandro and 7. Sevi. Yun. Sa Pixar kasi may mga iba't ibang grupo. Ito, grupo mo to in school. Grupo mo to in school, not baseball, right? Ay, okay. May grupo siya for baseball, may grupo siya sa school lang mismo. So, habang papunta na tayo sa kanyang get together with his friends, kinontsaba natin si Pixar para naman makapag-shoutout tayo habang nagde-drive. So, Pixar, the table is yours. Louder ha, louder. Shout out to Ronald Maliwat from Antioch, California, watching with 5-month-old baby. Shout out to Adam's family from Georgia, USA. Ayun, narinig nyo ba yun? Adam's family, Georgia, USA. Tapos yung isa, sino? Si Ronald? Yeah. Ronald Maliwat. Yan. Always watching our vlogs kasama ang kanyang 5-month-old baby. Salamat po sa inyo. Uy, matarik pala rito. Wait. Careful ah. Maano yung gilid. Oops. Doorbell ka. Ayun oh. Okay. Ay, good morning. Kay Leandro po. Andiyan na po yung isang kasama nila. Sige po. Ay, good morning. Bilis naglaho ni Pixar eh. Nandun agad sa kwarto ng kaibigan eh. Pero ganun talaga mga excited silang mag-get together ulit. So, ayun, maraming mga gagawin pa tayo today. Mamayang hapon, susunduin natin si Pixar pero hindi na dito sa bahay, kung hindi doon na sa SM Bikutan kasi doon sila pupunta later para manood ng movie. So after the movie, nandun na dapat tayo para masundo si Pixar. Siguro agahan natin ng onte kasi hindi natin tansyado yung traffic mamaya and para masulyapan din natin yung SM City Bikutan. So ayun nga, may mga gagawin pa tayo today. Ito, importante to, lalo na para kay teens. Kasi po, yung nauna siya sa US ng 1 week, di ba sumunod po ako after a week. May dala siyang Globe SIM niya na naiwala niya. Yung una akala niya na misplace niya pero eventually nawala talaga sa possession niya. So,
habang nandun siya at nandito pa tayo sa Pilipinas, nag-try tayong mag-request sa Globe kung pwedeng mag-request ng panibagong SIM. So si Globe sabi, yun nga, una kailangan ko ng authorization letter, and yung authorization letter na yun kailangan ipanotaryo ko pa. Tapos of course kailangan yung pirma ni Teens. So hindi natin nagawa that time kasi nga nasa US na si Teens. And then yung pagpunta natin sa US, eto, dinala ko to doon, authorization letter, napirmahan niya na. Tapos humingi rin tayo ng copy ng identification niya, which is pina-photocopy natin. So now, ang gagawin natin, ipapanotaryo na natin para pumunta tayo sa Globe office. Malapit lang naman, meron silang Globe branch sa SM South Mall. Doon na lang natin pupuntahan. Pero hindi ko alam kung today, kasi kailangan maaga ka doon eh. Laging pila ron eh. So, importante lang mapanotaryo na natin to para any day this week makapunta tayo sa Globe office para makapag-request ng bagong SIM ni Teens. So, importante kasi kay Teens tong Globe SIM na to dahil most ng accounts niya dito sa Pilipinas is nakalink doon sa Globe number niya. Meaning, pag nagla-login ka kasi, humihingi sila ng security OTP, yung one-time password yan. Lagi yan sinesend sa Globe number niya. So hindi niya magawa yon, gawa ng wala na yung Globe SIM niya. So kailangan mag-request talaga tayo sa Globe para madala ko sa US yung Globe SIM niya at ma-access niya yung mga accounts niya dito sa Pilipinas. Meron yata siyang isang online banking na hindi niya ma-access kasi nga humihingi sila ng one-time password. Sabi ko, ba't hindi na lang through your email? Parang ang na-register niya lang yata before is yung Globe number niya. So once ma-access niya yon, siguro papalitan niya na lang yung settings, i-link niya na rin yung email niya para just in case in the future, wag naman sana, maiwala niya na naman yung Globe SIM niya. At least pwede niyang ma-access yung account niya through email naman. Okay, bago tayo bumalik ng Las Piñas, mag-shoutout ulit tayo. Nakadalawa na si Pixar kanina. So, shoutout po kay Maria Sanchez at pinapa-shoutout niya din po si Ver and Grace of Redwood City, California. Yan, kamusta po dyan sa Cali? And then, eto, punta naman tayo sa Middle East, sa Sharjah, UAE. Pa-shoutout kay Eric. Yan, Eric, kamusta? So hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung conflict dyan sa Middle East, kaya ingat pa rin. Ingat pa rin kayo dyan. At kung nandyan ang family mo, ingat kayo. So, eto, gusto ko lang i-acknowledge. Napansin ko kasi yung nire-review ko yung ibang mga comments. Eto, medyo matagal na tong comment. Si DadTech, may nakita akong naka-attach na $2 doon. Tapos, ni-research ko kay ChatGPT. Ang sabi ni ChatGPT, binigyan daw pala tayo ni DadTech ng $2. So, ayun. Maraming salamat, sir. At nagbigay pa kayo ng $2. Pero, sir, hindi naman kailangan. Mag-support lang po kayo sa channel namin at sa channel ko at manood lang po kayo ng mga vlogs ko. Masaya na ako nun. Pero, ayun. Tinatanggap ko po ng pasasalamat yung binigay niyong $2. Ayun. Pero again, sir, hindi naman kailangan. Basta mag-enjoy lang kayo sa vlogs ko. Okay na ako doon. Okay? So, si Liz, yan. Shoutout sa inyo ni Adrian. Namimiss niya na daw si Teens sa vlog. Makikita nyo rin naman si Teens pagbalik natin ng US. Yan. Tapos this time, kompleto na kami. And last, si Fodera. Shoutout sa anak niyang si Liam sa Chicagoland, Arlington Heights. Yan. So, Fodera at yung anak mong si Liam, kamusta sa inyo dyan sa Chicago? Okay. Balik muna tayo Las Piñas. Okay, back in Las Piñas. At nandito tayo sa Pilar Village. Ito yung simbahan ng Pilar. Kung maalala nyo, nagbisita iglesia tayo. Isa to sa simbahan na pinuntahan namin for Stations of the Cross. Ayan. Tapos, ang harap nito, ayan yung harap niya. Notary Public. Yan. Diyan tayo
magpapanotaryo. Itong document na to. Hindi ko lang alam kung magkano na, no? So, ito siya. Attorney Louis Redoble, CPA. Tapos ito, magpapanotaryo tayo. Ay ma'am, ano pong pangalan niyo ma'am? Maricel. Ano pa? Maricel. Kamusta po ma'am? Kasi nakita ko Louis eh. Sir. Si attorney po yan. Sir, ako po yung legal secretary ni attorney, sir. Po. Okay. Isa lang po, tatlo. Globe SIM card, sir. Globe SIM card po. Kaya nga ho ako pag tinatanggal ko rin yung physical SIM, tinitape ko siya eh. Scotch tape. Scotch tape mo siya sa isang kahit used card. I-attach mo siya. Oo. Nag-aano rin po kayo ma'am, yung mga nag-handle din po kayo ng mga cases po? Yes, po. Karaniwan po ano pong mga cases po mga na-encounter nyo? Ano kasi si attorney, sir, accountant lawyer po eh. Accountant po. Opo, meron din po silang mga handle sa mga properties. Ano po yung mga nag-dispute sa properties? Mga nag-aaway-away? Usually magkakamag-anak, no? Totoo po, sir. Mahirap din pong mag-abogado, no? Parang magdo-doktor ka rin, eh, no? Mag-aaral, tapos bar exam po, no? Kahit lawyer na. Kasi nga, sa bagay, babago-bago po yung batas, eh, no? Nag-update din po. Asan si wife mo ngayon, sir? Nasa US po. Yun nga po yung sumunod ako last time, kaya nadala ko po yung, pinapirma ko sa kanya yung, opo. Kung alam, dami pa nang hinihingi ni Globe. Pwede ko naman ipakita yung marriage certificate ko. Nakasawa ko na lang siya eh. Parang hindi nila basta-basta tinatanggap na yung sir na declared na. Ganon. Hanapan nila kayo na. Sa bagay, uso rin po kasi ginagamit yung SIM sa Po. ginagamit yung identity mo. Okay, may point naman. At least documented on their end, no, na hindi mo na lang basta pinamigay yung SIM sa iba. Kasi kahit sino, pwede rin naman magpanggap na tulad ko eh. Sa bagay, may point din. Yun nga lang, maabala eh. Pero fault din naman on our end na wala mo eh. Hindi mo rinalagaan eh. Within the day, sir, ba? Binibigay niya yung Wala po akong idea eh. Kasi yung last time po, nagtanong lang po ako eh. Yun po yung hiningi nila. So, hindi ko po alam yung paano yung process nila eh. Pero baka bukas ko na po gawin niya kasi sa experience ko sa Globe dyan sa SM, pag hindi ka maaga, pila na eh. Ang tagal na nga antayin mo per customer. Tapos na, napanotaryo na natin. Tapos, pinadamay ko na rin, nagpagawa na rin tayo ng affidavit of loss. Kasi, baka hingin din ni Globe eh. Mabuti na yung sigurado. Para hindi tayo pabalik-balik. Tapos, anong tawag doon? Baka hindi ako pumunta ngayon sa Globe kasi ewan ko kung narinig niyo yung usapan namin. Mahaba lagi kasi yung pila sa Globe. Kailangan bago magbukas yung mall, nandun na ako. Hindi naman tayo umabot sa pagbukas ng SMN yung Globe. For sure, may pila na yan. Mauubos lang yung oras natin doon eh. Pero importante, yan, napanotaryo na natin yung authorization na pinagawa natin kay Teens and affidavit of loss. Sa US ba, tataka ko eh. Pag may nawala ka bang isang document, kailangan mo pa ba ng ganito? Kunyari, lisensya, or kung ano man ang important document, tapos magre-request ka for replacement, kailangan mo pa bang mag-request ng mga ganito, affidavit of loss, authorization? Ayun, curious lang ako. Pero siguro yung authorization understandable kung hindi maaasikaso ng primary owner, no? Kung gusto niyang true representative, yun, maintindihan ko. Pero yung mga affidavit of loss, yung mga ganong requirements, hinihingi pa ba yan dyan sa US? So sana hindi ako maka-encounter ng ganon kasi ibig sabihin may nawalan akong document. Sakto pala. Total, nandito na tayo sa Pilar. May bibilin pala ako. Nadadaling ko dyan sa US. Para paunti-unti,
naaasikaso na natin. Papakita ko sa inyo kung ano yun. Favorite ko to eh. Tapos gusto kong dalhin dyan. Ito nga pala tayo sa plaza, ang tinatawag nilang plaza. Nandito yung mga shops, mga tindahan ng ulam, kung ano-ano. Dito pa rin of course sa Pilar. Yan. Minsan nabili rin kami mga ulam dito. Pero, ito tayo pupunta. Itong Escabel Store. Meron tayong bibilin dyan na dadalhin natin sa Amerika. Okay. Brother, may ano kayo dyan? Choknut? Choknut? Wala po. Oh, honey na lang. Sige, pwede na yan. Ilan yan? Lahat na. Ayan na naman natitira. Tapos yung ano, Meron pa pala po. ayun pala, chok. Wala ba yung mas malaki? Maliit, ito ba yung malalaki? Isa pa, gawin mo ng 4. Tumawid muna tayo. Ito. Honey. Parang chocolate din to. Wala kasi silang ano eh. Oy! Oo! Magpapalaba ako mga next week. Okay po. Ayun. Sige. Sasabihin mo lang po sir. Oo, susunduin ko lang. Sige. Nakita agad tayo ng ating labandera. Kung saan tayo nagpapalaba. Kayo si Jeff? Yes po. Oh my God. Ay, kamusta po? I've been watching your vlogs. Ay, salamat po. Hanggang kailan ka dito? In 2 weeks pa siguro. Ayan. Lumampas ka dito sa Big Park. Kamusta po? Yun. Nag-vlog po ako ngayon, sir. Ayan, kasama po. Ayan. Ayan. So, ano pong pangalan niyo, sir? Aaron. Aaron? Sir, nice meeting niyo po. Meeting you. Ayan. Okay lang po, isasama ko to sa That's fine, vlogs that's fine. natin. Thanks, Ayan. yeah. Sige po, si Sir Aaron po. Ang nanonood ng vlogs po natin. Ayun. Good luck to Pixar and Tencel. Okay. Saka sa inyo po, going back to the US. Bumili na nga ako ng isa sa bibit-biting to ron eh. Ayun yung shock na. Choknut. Pero hindi siya choknut honey. Pero pareho lang. Sabi mo kasi yun yung favorite na Yeah. chocolate. See ya! Sige po, sige po. Yeah, bye-bye. Okay po. Grabe, hindi ko alam ang i-react kay sir. First time ako nakasalubong ng subscriber. Yun, sir, salamat po. Na-recognize nyo ako. Anyway, ito, bibit-bitin natin sa Amerika. Honey. Choknut sana gusto ko, kaso lang halos pareho lang sila ng lasa. Isa sa paborito natin. Hindi tayo mahilig talaga sa tsokolate, pero kung kakain tayo ng tsokolate, ito talaga. Choknut. So, ayun. Sir Aaron, kamusta po? So, ayun. Nakasalubong din natin kanina si Ate Labandera natin. Doon tayo madalas nagpapalaundry sa laundry shop malapit po dito. So, isa si ate sa nag-aasikaso ng mga mga damit para labhan. So ayun, sabi ko mga next week magpapalaban na tayo kasi naiipon na yung mga gamit nating damit eh. So ayun, pahinga muna tayo. Hindi ko nga alam kung kakain ako sa labas or hindi. Titingnan ko muna kung may pagkain pa sa bahay, pero kung wala, kain ako sa labas. Makita niya. Oh, let's go na. Sige, thank you. Thank you. Bye! Sige. See you. Salamat ha, sobrang salamat. Bye!
Oh, enjoy ka na. May susunod pa naman. Yan, sundo na natin si Pixar. Balik na tayo ulit sa bahay. Ano yan? Patingin. Saan mo nabili to? Love of the Year. Ha? Flying Tiger. Ah, yung Copenhagen. Okay. Home sweet home tayo. So, oras na para makapag-relax, makapagpahinga. At least sulit yung araw natin today. Marami tayong nagawa, marami tayong na-accomplish. Tapos masaya pa si Pixar, 'di ba? Pero bago ko tapusin yung vlog, gusto ko rin munang magpahabol ulit ng mga shoutout kasi ang daming gustong magpa-shoutout. So as much as possible, magawa natin 'yon, 'di ba? So simulan natin kay Roxy to Sam. Shoutout daw kay Marivic Tan ng Annapolis, Maryland. Or ikaw ba 'yon? Si Marivic Tan. So, Roxy to Sam, kamusta dyan sa Annapolis, Maryland? And then, eto hindi shoutout to eh. May tanong siya, si Mrs. God Adventures, kung yung pinuntahan nating airport sa Taiwan ay CKS daw ba? So, para sa information na i-share natin, yung sinasabi niyang CK is Chiang Kai-shek Airport, yon. Yung Chiang Kai-shek Airport na yan, yun yung dating tawag sa Taiwan Airport na pinuntahan natin. Ang tawag na ngayon is Taipei Taoyuan International Airport. So yun na yung bago niyang pangalan. Pero CKS ang tawag sa kanya dati, meaning Chiang Kai-shek. Yan. Next. Si Light Travel Vlogs, ipopost ko na rin yung sinabi niya sa comment na namimiss niya daw yung Chowking halo-halo. Yan. Malaki na rin yung pinagbago ng Chowking halo-halo. So, hindi na ganun karami yung serving. Pero, yun, yung time na kinain namin yun after bisita iglesia, talagang ninamnam namin kasi napagod din kami sa init eh. Light Travel Vlog, salamat sa mga comments mo. Si Lawrence Marquez, nagpapa-shoutout siya sa BF Resort Village, Las Piñas. Yan. Di ko alam kung sino sa taga BF ang kakilala mo na pinapa-shoutout mo, pero I assume lahat ng taga BF Resort. Yan. Shoutout sa mga taga BF Resort Village kasi dyan tayo lumaki. Yan. Si Imelda Quinico. Yan, papa-shoutout din. Ma'am Imelda, shoutout po sa inyo. Tapos si Ace Hunter of New Jersey. Sir, shoutout po sa inyo, Ace Hunter ng New Jersey. Tapos si Top Brass History from Saudi Arabia. So sila, inaantay lang nila yung priority date nila mag-current. So I hope soon mag-current na nga talaga or kahit mag-move forward man lang sa visa bulletin para good news sa marami nag-aantay ng kanilang priority date na mag-current. So, sabi rin ni Top Brass na sa Oregon State sila maa-assign. So, yun nga, pag-pray natin talaga na mag-current or mag-move forward man lang yung visa bulletin, no? Para mas marami pang mga nurses ang ma-supply sa Amerika. Yan. From Pilipinas. Yan. Okay. So, ito naman, hindi shoutout to. Galing kay PJ, Carcelar, and Fambam. So, kinokorek niya tayo sa pag-pronounce ng Buffalo. Kasi yung may nag-shoutout yata the other vlog ko na from Buffalo, New York. So, ito yung tamang pronunciation niya. So, I hope this time tama na yung pagkabigkas ko. So, sabi, Buffalo. Yan. Or Buffalo. So, tama ba? Ganyan na yung pronunciation for Buffalo. US style. Accent style. Yan. Buffalo. Or Buffalo. Yan. Diba? Astig. So, yan. Sir, Fambam and PJ Carcelar, salamat sa comment nyo and salamat sa pag-correct sa atin. Kasi sometimes may mga words na talagang literal, binibigkas ko ng kung ano siya.
So, hindi kasi din tayo ganun ka-expert pagdating sa pagbigkas ng mga right accent or pronunciation, di ba? So, salamat po sa pag-correct sa akin. So, moving forward, pag may na-encounter tayong word na buffalo, hanggat maaari, banggitin na natin siya as buffalo. Yan, buffalo. Taga saan ka? Taga Buffalo, New York. So, ganun. So, ayun. Ayun lang muna mga shoutouts natin. Oras na para tapusin na ulit natin yung vlog natin. Medyo mahaba-haba na ulit. At maraming salamat po sa palaging pagsubaybay sa vlog ko. Sa palaging pagsuporta. At yun, last shoutout kay Sir Aaron, yung kaninang subscriber na nakita natin. Yun, thank you sa pag-call ng attention ko. At least, na-meet kita in person, di ba? So, tapusin na natin yung vlog. Maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na vlog.